Hello, welcome to uh, Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Bale sa mga hindi pa nakaka-subscribe guys, subscribe na lang kayo dyan. Ma-appreciate kung kayo ay magko-comment. Please do like and subscribe. At follow niyo rin po kami sa Facebook page namin guys, Madam P. Pero baka hindi nyo ma-search, ang i-search nyo hashtag Virgo Philippines. So anyway, that is on Facebook. Let's start. Sa TikTok po, Unipri or Unicorn Princess Tarot. Isang shuffle na lang guys, love reading to. Kung gusto mo ng ibang klaseng reading or ibang, not focusing on love, nilalagay ko sa title yon Virgo, single, Virgo, career, etc. Pero yung almost daily natin, ito po ay Virgo, love. So, kukunin muna natin yung main energy mo. You do have here the Fool and the Three of Wands. So, there's someone here. I feel like ikaw yung person na focusing on new beginning. Gusto mo mag-take ng risk. Yung iba sa inyo, you're dealing or you're thinking about someone na malayo sa'yo or someone na hindi mo ma-reach. I feel like kung may, yung iba kasi walang connection eh. No? But you are willing na mag-take ng risk dito sa taong to kahit wala kayong connection. Yung iba naman, this could be someone na malayo sa'yo. Three of Wands, you're missing, you're thinking about this person. And with the Six of Wands, yung iba sa inyo, at the same time, nagfo-focus ka rin sa whatever will make you, victorious. So, sa ngayon, nagfo-focus ka din dito at sa success mo at the same time. You want to be successful and alam mo yun, na bago ka maging successful or bago ka yung iba kasi nakakuha ko ng energy, masyado ka mabait, gusto mo tumulong sa kapwa mo. Pero hindi mo magagawang makatulong sa kapwa mo kung hindi mo tutulungan mo na ang sarili mo. So, a lot of you guys, nakakita tayo ng energy that you are focusing on making yourself successful. Parang ako muna bago sila. Okay. So, that's your energy. Main energy ng person na kakonect mo. Sino to? Five of Coins. Okay. Wait lang guys. Ayusin ko yung camera. Ayan. Medyo nilayo ko lang kasi masyadong nahirapan ako mag-shuffle. Anyway. Five of Coins at saka Seven of Wands. Bottom of the deck, you do have here the Page of Cups. This could be someone who is younger than you. Kung hindi man, this person could be the one na a lot of people can tell na gusto ka nitong person na ito. And itong person na to is having problems or nag-i-struggle siya ngayon. I'm seeing problem financially. Financial problem mula sa taong to. Nagkakaroon siya ng pag-i-struggle. So, I feel like itong person na to is not showing anything, emotions, etc. Hindi siya nagpapakita or hindi siya nakikipag-communicate, connect sa'yo. Well, I feel like pwedeng siya yung gumagawa ng paraan para hindi ka makakonect sa kanya eh. Alam mo yon. Gustuhin mo mag-reach out and I feel like gumagawa ka ng action or may mga konting hint or may mga panakanakang hint ka sa kanya ng pagtitake ng action regarding dito sa pakikipag-connect or communicate, but yung person nito is not taking any actions here. Emotion mo para sa person na to, the Tower, Page of Swords,
Ten of Wands. Hindi ko magets yung iba. Alam mo kung bakit? Hindi ko kayo magets kasi yung iba sa inyo gusto mong mag-take ng or gusto mong mag-take ng risk dito sa person na to, pero hindi ko parang wala na rin yung love mo sa kanya eh. Hindi mo na siya ganun kamahal, hindi mo na siya ganun kagusto. Meron ako nakikita dito mga hunger or parang hindi man hunger pero may mga parte na lang sa nakaraan mo yung parang gusto mo lang magkaroon ng kasagutan doon or gusto mo lang ma-experience. Like for example, nung nakaraan mo or nakabataan mo parang especially kung matagal na kayong nagkaroon ng connection nitong person na to, parang gusto mo lang maramdaman yung feeling na paano makipagrelasyon or makipag-connect dito sa taong to. Kasi pwedeng matagal mong ginusto itong taong to or matagal mo siyang nagustuhan. So, ano yung feeling na makarelasyon siya? Parang yun lang. Pero, emotionally, I don't feel anything na. I don't. Honestly, yung iba sa inyo, pwedeng nakaramdam ka ng rejection and you just want to take the risk dito sa person na to para lang mapunan yung rejection na yun, para mawala lang yung feeling na parang, ay, na-reject ako. Parang ganun. Alam mo yun sa sarili mo. And the Ten of Wands, medyo may bagay lang sa'yo na parang nahirapan kang i-let go itong person na to. Kasi nga, pwedeng nasanay ka na rin kasi na lagi siyang nasa isip mo, siya na lang lagi yung kakonect mo or what, or, you know, or maybe because of a child. I can see a child for some of you. Pwede may anak siya sa'yo. So, pero emotional, hindi mo na mahal yung tao. Emotion niya para sa'yo. Take only what resonates, guys. Pag hindi mo nagigets yung mga sinasabi ko, hindi para sa'yo reading, huwag mong pilitin. Four of Wands, Two of Coins. This person is in an unstable situation. I mean, there's a stability here with the Four of Wands. Parang, maybe your person is already married or may ka-live-in or may karelasyon, but the energy here is hindi siya stable financially at saka sa connection. I mean, there's two energy na nakukuha ko. Please clarify. Please clarify. Of Ten of Coins. Dalawa yung nakukuha ko kasi. Okay. Yung iba sa inyo, this person is kontento sa kung ano man yung meron siya ngayon. Financially kasi yung person niya can provide. Let's say na hindi siya, may problem siya financially, pero yung person niya can provide. So, because of this, nakakita tayo ng, okay naman siya. Masaya naman siya. Parang ganun. Mas pinagfo-focusan lang niya yung pera. Or yung connection. I mean, yung meron sa kanila. Okay? I mean, mayroon ako nakuhang iba na may soulmate connection. What's with the soulmate connection here? Emotion ng taong ito for you. Queen of Wands. Ace of Wands. Okay. One more card.
Yeah, Ace of Cups. This person loves you. Mahal ka na to person na to. May soulmate. I mean, this only applies dun sa may soulmate connection. Kasi yung iba, itong part na ito, yung iba, walang soulmate connection eh. It's just that, yung person mo could be naka-move on na siya. Financially, okay naman yung person niya. Hindi man siya stable, yung person niya stable. So, okay sila. So, yung iba naman na may soulmate connection, mahal ka ng person na to, there's a lot of passion. Lalo na kung itong person na to, minsan ka na niyang, or lagi, madalas ka niyang binibigyan ng advice regarding money, regarding career in the past, okay? Regarding even sa mga decision mo regarding sa may kinalaman sa pera. If that is the case, kung may mga pag-a-advise siyang ginagawa sa'yo, binibigay sa'yo in the past, this person could be your soulmate and this person is in love with you. Mahal ka niya. But for some of you, sinaktan ka nitong taon to. Sobra ka nasaktan, pero hindi kasi siya yung nakikita nating focus or priority mo ngayon. Kaya nga 'di ba, sabi ko una pa lang sa reading, hindi kita maintindihan. Bakit gusto mong mag-take ng risk or gusto mong magkaroon pa rin ng new beginning dito sa taong to na parang alam mo naman na sa sarili mo na parang sinaktan ka niya, etc. Marami ka na experience sa kanya tapos hindi naman niya binalik yung mga bagay na gusto mong i-offer or gusto mong ibigay sa kanya, etc. So, hindi kita magets bakit ganun? Ba't nandun pa rin yung longing? And some of you, yun nga, may gusto ka lang punan sa sarili mo na maramdaman na parang kasi nasaktan ako, bawiin man lang niya yung sakit na naiparamdam niya sa akin, ganun. But the love, I don't feel the love here anymore. Mas nararamdaman ko pang love sa kanya. For those who are dealing with their soulmate, don't get me wrong guys, may mga nanonood. And then, inilalagay nila yung sitwasyon nila doon sa gusto nilang marinig. So, alam mo yan, kung ikaw yan, no? Alin doon yung realidad para sa'yo. Hindi mo pwedeng pilitin yung sarili mo na hindi gusto ako ng tao. Kahit alam mo sa sarili mong hindi. Okay, wag ganon. Kasi ang hirap, 'di ba? General reading kasi to. Pero ako, I'm trying my best na i-point out kung sino sa inyo yung itong person na to is there na nagmamahal pa rin sa'yo, or this person is the one that you should let go kasi financially okay naman yung taong to and financially mas focus siya sa person na kakonect na niya na kaya mag-provide sa kanya financially. Okay? So what will happen in the future for you, for the sign of Virgo? Okay. There's this situation in the future for you. Yung iba, there's reconciliation. The Hanged Man. Someone else is going to travel and that is your person. Magta-travel siya. The Devil is here and the High Priestess. This is for soulmate connection only. Meron lang tayo nakikitang hadlang which is the Devil. What's with the Devil? Yung 3 of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn. This is the narcissist person sa connection. And I feel like ito yung person na kakonect ng person mo. Na parang pipilitin niya yung person mo na ibigay, alam mo yun, dadating sa point na yung person mo yung kusang bibitaw doon sa connection nila. Kasi pwedeng the person who is very narcissist, hindi na rin siya sigurado dun sa person na ito because itatry ibigay ng person na nyo yung mga bagay na kaya niyang ibigay pero for that person hindi ito enough para sa kanya, para sa kakonect niya, parang hindi enough yung bagay na pinoprovide or binibigay ng person mo, and that would lead into a connection wherein parang pareho sila na mag-aayawan na sa isa't isa because the narcissist will try its best na parang
i-pursue or i-push yung person mo na, hindi, kaya mo yan, gawin mo lahat, ganito, ganyan. And then, your person will still give everything, pero it's not enough. And magiging dahilan nito para mangayaw yung person, the narcissist one sa kanya, and mangangayaw din siya doon sa narcissist person because kahit ano ibigay ko, hindi enough para sa'yo. So, bakit pa ako mag-i-stay dito? That kind of energy. And this person would travel and babalik itong person na to, like, out of nowhere, bigla na lang siyang boom, there's reconciliation sa inyong dalawa. And by that time, I feel like you're not so sure what to do or what to feel. Nandun pa rin naman yung love, but then you do have other plans. So, by that time na mangyayari yun. And that only applies doon sa mga soulmate. Alam mo yan. No? Hindi ex, hindi whatsoever. It's a soulmate energy. Anyway. Para dun sa mga hindi soulmate, tell me about this. I mean, okay, you do have here the 4 of Cups and the 2 of Wands. The Emperor is here. You are the Emperor. I mean, kung nawala na itong person na to sa buhay mo, the Ten of Swords is showing to me as a complete ending. And, yeah, the world is a completion. Parang close book ito eh. I don't see any future sa inyo. Para to sa hindi soulmate ha. Nakikita natin na parang hindi ka na sigurado sa person na itong babalik siya. Hindi na rin siya sigurado sa'yo. And I feel like it's a complete babay na on both ends. And with the 2 of Wands, nakakita tayo dito na in the future, you want to receive love. Pero honestly, you have to first love yourself. Give love to yourself. No? Don't think about the past. Don't think about this person. Huwag mo siyang isipin. Huwag kang magnood ng mga tarot reading na iniisip mo yung tungkol sa person mo, kamusta na siya, etc. Because the more you do that, the more you are thinking about your person, the more na parang you're hurting yourself. Kasi pinapaniwala mo yung sarili mo sa mga naririnig mo dito sa reading, but honestly, wala ka namang mapapala. I'm sorry. Well, I'm here as a guide. Hindi ako nandito para ano-ano, you know, ayokong mag-sugarcoat or what. I'm here as a guide. Alam mo yun sa sarili mo. Kasi yung iba sa inyo, willing pang magpakatanga dun sa taong hindi naman para bumalik pa. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.